Hello sa inyo, magandang gabi. Nga po pala yung anak ni Wonder Mommy Lynn. Nga po pala, inaayos ni Mami yung igaan namin. Sa inyo po ba yung siyan ni Mami? May kasunod na ata po ako. Pero joke lang po iyon. Kaya po pala malaki siya ni Mami. Kasi po meron po siyang sakit. Ayan po, inaayos po ni Mami yung una namin. Dito na rin po pala magtitiklop ng mga damit namin. Ayan po pala, tinatanggal na po ni Mami yung mga damit sa hanger. Ayan po pala, nakita ko po si Dading umakyat sa taas. Sinundan ko siya kasi lalambigin na naman si Mami. Ako nga po pala yung krampadida. Paglalapit si Dade kay Mami, ayoko siya palapitin. Ayan nga po pala, tinutulungan ko po si Mami magtiklop. Napansin niyo po ba si Dade nababatit na po ata? Gusto ata pitikin si Mami ng laste. Ayan po pala, nakikialam ako kay Mami. Sinasabay na ako ni Mami, hindi pa din ako tumitigil. Hindi ako papaluin yan kasi may video. Pero alam ko nang gigigil na yan. Sana palaging may video. Mas mahalin mo si Missy sa pag may anak na kayo. Ito kasi yung stage ng buhay ng kababaihan na magbabago lahat sa kanya. Mula sa katawan, sa hormones, sa lifestyle niya, sa buong pagkatao niya. Kapag ang isang babae ay nanganak, nandyan na yung maaawa siya sa sarili niya. Titingin siya sa salamin at halos hindi na niya makilala yung refleksyon sa harapan niya. Malaking puson, maitim na batok, malaking braso, lawlaw na balat. At mula nang manganak din siya, lumobre ang pagod niya. Bilang asawa, huwag naman sana tayo maghanap ng iba pag si Mrs. ay nagbago na. Isipin mo yung hirap na pinagdaanan niya mula sa pagdadalang tao, sa pagsilang at sa pag-aalaga. Huwag kang maging selfish. Ang ibang lalaki kasi tumitingin na sa iba dahil feeling nila hindi na maganda yung misis nila. Napaka-unfair naman nun, di ba? Mahalin natin si Mrs. ng mas higit pa. Mas dapat ma-appreciate natin siya.